Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Monday, September 8, 2025. Tuluyan na nga po na mas lumayo pa sa ating bansa yung minomonitor natin na bagyo at ito ay tinatawag natin na Severe Tropical Storm Tapa. Yung Tapa po yung international name niya at hindi po ito yung galing sa Pilipinas na Tapa. Ito po ay galing sa Malaysia na ang ibig sabihin ay malaking catfish dun sa kanilang bansa. Ibig sabihin parang hito po ito na mas malaki. At sa kasalukuyan, itong si Tropical Storm Tapa ay nasa 1,095 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon at wala itong magiging epekto sa anumang parte ng ating bansa. Also, hindi po nakakaapekto sa ating bansa yung habagat pero hindi ibig sabihin nito na wala na yung habagat. So yung habagat ay nandyan pa rin pero hindi ito direktang nakakaapekto ngayon sa anumang parte ng ating bansa. Habagat season pa rin po ngayon pero ang nakakaapekto sa atin ay yung easterlies. Ibig sabihin po niyan, yung hangin na galing sa Pacific Ocean, yung mas nakakaapekto sa ating bansa. Itong easterlies po ay nagdadala ng maalinsang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero nagdadala rin ito ng mga kaulapan, lalo na dito sa probinsya ng Quezon, sa Bicol Region, sa Eastern Visayas at ganun din dito sa Caraga Region. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mananatiling maaliwalas ang ating kalangitan. Ibig sabihin, mas mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero, nandun pa rin yung posibilidad ng mga localized thunderstorm, usually sa hapon at sa gabi. And posible din early in the morning. So, bakit nga po kaya during afternoon and evening, mas mataas yung tsansa nitong mga localized thunderstorm? Ito ay dahil during daytime, dahil maritime country tayo, napapaligiran tayo ng katubigan, ibig sabihin, mataas yung moisture content natin sa atmosphere. At during daytime, kapag naaarawan yung kalupaan natin, dahil mainit yung hangin na yan, ay pupunta siya paakyat, papunta sa malamig na part ng atmosphere. Yung tinatawag po natin yon na updraft or evaporation. And then during daytime, tanghali, yung evaporation na yon, nagko-collect pa siya, naghihintay pa tayo na maging mature yon through condensation, ay mag-move po yung clouds na yun at nakadepende kung kailan siya magiging well-developed para mag-produce ng precipitation or ng mga pag-ulan. At usually, nagiging matured na yung kaulapan natin, convective clouds yung tawag natin, na magpaulan during afternoon and evening. Kaya mas tumataas yung tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Bukas ay magpapatuloy pa rin yung impluensya ng easterlies at mananatiling maulap pa rin yung kanlurang o silangang bahagi ng southern Luzon. Dahil dyan ay mataas pa rin yung tsansa ng mga pagulan pero in terms of intensity ay mas mababawasan na. And in terms of lawak din ng mga kaulapan, bahagyang magsiship paakyat. And then, posible na rin na maging magkaroon ng bahagyang mas mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa Aurora. At sa natitirang bahagi naman ng Luzon ay mananatiling partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin, mga localized thunderstorms pa rin yung posibleng magpaulan sa ating mga lugar, except dun sa binanggit natin kanina. Ang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 24 to 32, dito naman sa Baguio ay 16 to 22, sa Lawag ay 25 to 32, at sa Legazpi ay 25 to 31. Dito naman sa Palawan, ganun din sa Visayas at Mindanao, ay mananatiling partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin, mababa yung tsansa ng mga pag-ulan, pero dito sa Eastern Visayas ay mananatiling maulap. At nandun pa rin yung posibilidad na makaapekto sa atin yung mga localized thunderstorm. By the way, yung mga localized thunderstorms na yan, kahit minuto hanggang oras lang yung tinatagal niya, posible pa rin na maging well-developed yung clouds na yan. At umaabot hanggang mga 2 hours yung tagal. At yung mga ganong well-developed na convective clouds ay posible pa rin na magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya pinag-iingat pa rin natin yung ating mga kababayan. Also, mataas din yung tsansa na makaranas tayo ng mas malinsangang panahon. Kaya uminom tayo ng tubig palagi at stay hydrated. At iwasan po natin na ma-expose ng matagal sa sobrang init na panahon. Agwat ng temperatura dito sa Cebu ay 25 to 32, sa Iloilo naman ay 25 to 33, at sa Davao ay 24 to 32. Sa kasalukuyan ay wala tayong nakataas na gale warning, kaya malaya po tayo na makakapaglayag at makakapangisda. Pero gusto pa rin natin pag-ingatin, lalo na yung mga kababayan natin, kung maliit lang yung nasasakyang pandagat yung ating gagamitin. Dahil yung mga offshore thunderstorms or yung mga thunderstorm na nangyayari dito sa ating katubigan ay posible pa rin na makadulot ng pagkaantala o makaapektuhan yung ating paglalayag kung maliit yung ating sasakyang pandagat na gagamitin.
Para sa ating 3-day weather outlook o yung inaasahan nating panahon sa susunod na 3 araw, simula Wednesday hanggang Friday, dito sa Metro Manila, Baguio at saka sa Legazpi, mananatiling maaliwalas yung ating kalangitan, maalinsangan, may kainitan. Pero nandun pa rin yung tsansa ng mga localized thunderstorms. Ganon din naman dito sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao. So itong mga karakteristik na ito, yung epekto ng easterlies kahit nasa habagat season tayo, ito po yung associated dito sa tinatawag natin na monsoon break. Also, kagabi po ay nangyari yung total lunar eclipse. Pero paano nga po kaya nangyayari to at bakit nagiging pula yung ating buwan? So, meron po tayong isa pang uri, no? Bukod dun sa lunar eclipse, meron din tayong solar eclipse. Yung solar eclipse, imagine natin na ito yung araw na source ng light. Kapag solar eclipse, andito naman yung Earth, yung buwan ay nasa pagitan ng Earth at saka ng Sun. Kaya yung shadow nitong buwan ay, kung saan tatapat yun, halimbawa tumapat po sa Pilipinas yung shadow ng buwan, dahil natakpan siya ng araw, natakpan niya yung araw, magkakaroon ng, kahit, halimbawa, alas 12 ngayon, pero nagkaroon ng solar eclipse, magiging madilim, gabi na. Pero after nung eclipse na yun, nung solar eclipse, ay muling liliwanag din naman. So, yun po yung solar eclipse, pero yung lunar eclipse naman, baliktad. Ito naman yung araw at nandito yung Earth at nandito naman yung buwan. Ibig sabihin, yung anino ng Earth naman, yung sasakop dito sa buwan. At kapag natakpan ng Earth yung sikat ng araw para masikatan yung buwan, ay magiging mas madilim yung buwan. Pero yun po yung lunar eclipse. Pero nagiging pula siya dahil yung Earth ay may atmosphere. At yung atmosphere natin, ito yung may stratosphere, troposphere. Ngayon, kapag nasinagan siya ng araw, may mga light na magre-refract. Halimbawa, yung flashlight, tinutok natin sa salamin, may light na kakalat. At doon po makikita yung Roy G. Biv na sinasabi, red, orange, and so on. Pero dahil doon sa wavelength, dahil mas mahaba yung wavelength ng pula, yun yung mas consistent na nakakarating sa buwan. Kaya mas napiperceive natin o mas nakikita natin yung pula na kulay. Tinatawag po natin ito na Rayleigh scattering. At ito rin yung dahilan kaya nagkakaroon tayo nung blood moon. Kaya mas pula, kaya nagiging pula yung tingin natin sa buwan during this phenomena. At nagiging special po ito dahil bihira lang po ito na mangyari. Ang ating araw sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 6:02 PM at muling sisikat bukas ng 5:45 ng umaga. Ako po si John Manalo. Ang panahon ay nagbabago kaya maging handa at alerto.